As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Yung balitang-balita na hiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, sila ang talagang sentro ng mga tanungan. Totoo ba na hindi na matutuloy ang kanilang pagpapakasal? At totoo ba na ang pinag-awayan ay ang prenuptial agreement? Isa sa mga binanggit na pangalan natin sa 5 ito, ang sinasabi ng aking source na very, very true kay Dominic Roque. Ang politiko pong tinutukoy namin na may-ari ng tinitirhan ni Dominic Roque, ang politiko pong kontrobersyal na aming pinag-uusapan ay wala sa mataas at mababang kapulungan. May pananagutan ba yung mga marites tungkol sa hiwalayang Bea at Dominic Tocayo Roque? Ay nako, lilinawin ko po ha. Wala akong kinalaman dyan sa hiwalayan na yan. Tocayo ko lang po sa apelido si Dominic. Pero alam niyo naman, tingnan niyo naman, no, talaga namang kapag sinabi mo na Tocayo mo sa Roque, talaga namang mapapansin mo ang hawig naming dalawa. Hindi ko na po kasalanan yun. No? Isang ari-arian daw dyan ay isang kondominium ay pag-aari ng isang politiko. Ito po ay walang iba kundi si Mayor Bolet Halushos na naging kaklasiko po sa 17th Congress. Naging dating kongresista rin po yan. Kasabayan po yan sa Kongreso ng Zamboanga del Norte. At nagkaroon po ng usap-usapin na medyo parang sponsor daw po itong si Bullet Crisologo. No? Na siyempre po ay paninira sa pangalan hindi lang po ni Dominic Roque kung hindi kay Mayor Bullet Halushos. Na umabot sa ganito na even ang genders namin ang pinagkakaguluhan na ngayon ng marami at nagtatanong kung talagang lalaki ba talaga kami. No? So, nakakatawa lang yung issue. Actually, pinagtatawanan lang namin. But it's, anyways, it's a good time also to clarify things, no? Yung totoo lang, yung gusto natin i-clarify para malaman din. Anong nangyari sa inyo, Dominic at Bea? Kayo pa ba? Anong nangyari? Bakit ganyan yung sagot ni Bea na walang plano? Tapos hindi na niya sinusuot yung engagement ring niya. Okay. So, ang dami kong sources na nakausap. Dahil nga, china-challenge tayo ng mga netizens. Marami naman talaga sa mga lalaki, lalo na yung mga mababait, nauuna talagang mag-sorry kahit walang kasalanan. Para matapos na, ako na magsasorry. May mga times na naglalasing din ako, na yung iba doon talagang, doon ako nakakaramdam siguro ng pagiging broken-hearted. Doon ka time na nalolost ka sa buhay, pero thankful din naman ako sa mga kaibigan kong sumuporta sa akin na nakakasama ko. Mas magandang maging totoo ka sa sarili mo na eto ka, na hindi ka nagtatago, hindi ka nagpapanggap na kung sino ka man. Baka minsan kasi nagpapanggap kang mayaman ka, nagpapanggap kang ganito ka, pero hindi naman pala. Tapos pag nalaman ng babae, mawawala ng gana sa'yo kasi hindi ka naman pala yung totoong taong yun. Parang eto pa lang si lalaki. Lalaki na lang tayo, baka malibel eh. Siyempre, di ba? Ito pa lang si lalaki. Ito pa lang si lalaki. According sa ating mga sources ng mga kapwa nila artista and celebrities, ha? Grabe pa lang. Kung magkaroon daw sakali man, no, na magkaroon ng third party ang relasyong to. Hindi daw babae yung magiging third party. Daw, ha? Ang magiging third party daw kung sakali ni lalaki ay lalaki din. Na-chismis lang sa akin, ha? Huwag na lang sana ipakalat sa iba.
Ako kasi, huwag ka dapat mag-isip masyado nung, kasi lalo na kanya sa posisyon ko, maraming magsasabi ng kung ano nasa paligid. Maraming magbibigay ng mga opinion nila. Pero akin kasi hindi inisip eh. As long as wala akong ginagawang sama sa sarili ko, sa kapwa ko, or kay Bey, I'm okay. So wala akong pakialam kung anong iba doon nila sa akin. As long as okay ako sa kanya, okay kami sa isa't isa. Wala akong dapat ikahiya, ikabahala, or ika-intimidate sa posisyon niya. Kaya nakakapagtaka na umabot sa ganito na even ang genders namin ang pinagkakaguluhan na ngayon ng marami at nagtatanong kung talagang lalaki ba talaga kami, no? So, nakakatawa lang yung issue. Actually, pinagtatawanan lang namin. But it's, anyways, it's a good time also to clarify things, no? Yung totoo lang, yung gusto natin i-clarify para malaman din. Yes, actually, yung condo, no, totoo, akin talaga yun. I've had it for quite some time, no. Congressman pa lang ako. Pre-selling pa nga, nakuha ko yan. Dalawa yan, eh. Natawa lang ako kung bakit tumalon yung issue from business to binahay na, eh. Diba? So, sana naman, itong mga nagkakalat, yung mga that are claiming that they are mga batikang journalists, no, sana naman, ingat-ingat din kasi they have a responsibility to the people na dapat fact-finding. Hindi yung nalaman nila na nasa pangalan ko yung kondo, sugar daddy na ako bigla, di ba? So, heto po mga kapatid, hawak ko po ngayon ang opisyal na pahayag na pinalabas kahapon ni Dominic Roque sa pamamagitan po ng kanyang mga abogado. Ayon po sa pinadala nilang pahayag, ay kinukondena nila ang mga malisyoso at mapanirang puri na salitang ipinukol ko kay Dominic Roque. Ang sinabi ko, Dominic Roque, alam mo na hindi ko lang inimbento ang kwentong ito. Alam mo na may politikong may-ari ng condominium unit na iyong tinitirhan. Ikaw dapat ang magsabi, hindi ako. Excuse me po. Ikaw dapat ang magliwanag, magbigay ng linaw kung sino ang politikong may-ari ng condo unit. Hindi kailangan sa akin manggaling. Hanggang sa dumami na po ng dumami ang mga pangalan na nauugnay. Mga pangalan po ng mga politiko na walang kinalaman sa issue. Si Sian Gasa po, isang vlogger, diniretso po niya na si Mayor Bullet halusos talaga yung nagbabahay dito kay Dominic Roque hanggang sa panahong ito. Ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ay nasaktan at pinagbintangan pala ang iyong kasarian. Hindi ako ang hihingi sa iyo ng patawad. Ni pa umanhin ipagdadamot ko. Dahil kahit minsan, hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit na pag-aari ng isang baklang politiko. Wala akong binanggit na ganon. Wala akong sinabing anuman. Walang pagdududa sa gender o kasarian ng politiko. Wala. Malinis. Ano ba sa mga mga mo sa bahay mo? Ugly ass!
Bastos yung asawa niya eh. Papasok pa yung mga confront pero susunod siya na po. Dapat iwan yung asawa niya dito. Kasama ko yan ako eh. Binastos ako eh. After game, respect ko rin. Wala naman ako ginawa. Sisigawan mo yung asawa ko. Bakit ako nagagalit ng whoever player yung pang-fit niya? After game, oy, Jeremy Cruz, may lang tayo na siya. Pero wala na parang ano. Oo nga, pero yung pag-intindi nun, masyado kang mag-init. Hindi tama ako sa player. Sabi ng player nyo, pero ayaw nyo naman protektahan. Sabi na nga kami, pero okay lang yun. All-star ka eh. Pick up my kids. Let's go. Bigla siya binigsisigawan in front of my Big Chris, away kami. Kapag paano siya, hindi siya dati tumatay. Sabi ko siya. I can't pick up my kids! What? I was fighting you! What? I was fighting you! I have life! Tama, ha? Okay. Oh. Ha? Paano yun? Ano yung tanungin? Ano yung tanungin? Paano yun? Ha? Ano ba nangyari, Idol? Ayaw ko sa kanya, dumaan siya dito. Hinihintay ko yung anak ko. And then, smiling niyo. Tinanong niya ako, nag-smile ba ako sa'yo? Sino ko para i-smile ko yan? Ha? Sino yun? Ha? Tapos nandiyan yung mga anak ko, nagkaganon siya? Ano? Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Kaganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Ako naging presidente. Ako naging mayor. Ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, alam ninyo kung ano yan. Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Upo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip kung paano pahabain ang termino nila. Kaibigan kita, pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo.
Well, I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive, and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago, something like that. Unang-una po, magandang umaga sa inyong lahat. Po'y nagpapasalamat sa chairman ng Committee on Electoral Reforms sa pagbukas ng pagdinig na ito. Unang-una, para maliwanagan ng ating mga kababayan ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news, pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. So malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan. Pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang control dyan. Ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan katulad ng mga pogo. Pangatlo, pwede na nilang sabihin na huwag na tayong mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders? Kung palpak ang mga namamahala, kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. Yeah, si Anthony Abad po ay kasama sa professional sector ng pirma. Ang firma po ay maraming components. Merong farmer sector, professional sector, the youth sector, the fisherman sector, kaya maraming mga volunteers. Mr. Oñate, when did you meet Congressman Garbin? When did you meet Congressman Garbin? I met Congressman Garbin about a month ago. A month ago? Yes. So, prior to a month ago, you never thought of PI? Because he was the one spearheading it, according to him. No, we launched PIRMA in 1996. No, this particular initiative. We've been talking about it in some parties, okay. in some gatherings. Well, it's okay to talk about it, but in terms of initiating, you only met Congressman Garbin a month ago. You said? Yeah, about a month ago, yes. See several... Saan po?
Iba-ibang lugar eh. Ibang lugar. Kasama po ba sa lugar na yon ang Kongreso o ang bahay ng Speaker? Hindi naman. Pero I know a Hindi lot po. of people in the political circles, in the social circles, in the business circles. Hindi po yun ang tinatanong ko. Senator Cheese, if you will allow, in the news article sa PhilStar, Mr. Oñate admitted that the conveners of the People's Initiative coordinated with Congressman. Anong ibig sabihin ng coordinate? Sila ba ang pasimuno o kayo? Yeah. I'm a little bit confused. You're now saying January 2, but earlier you said it was Attorney Garbin who called you. Sino ba tumawag kanino? Ako po ang nakipag-coordinate sa mga congressmen because according to the law, we are supposed to get 3% per congressional district. Yes, we're So more dahil interested. 3% per congressional district, yung distrito na yun, a congressman ang leader doon sa So Kongreso. who are these congressmen? Senator Cheese and I would like to know who are the congressmen that your group coordinated with? Tinawagan ninyo o sila tumawag? Ako ang nakipag-coordinate. Senator. Kaya naman namin naisip na lumapit sa mga congressmen is Yung mga pangalan na lang po, please. Marami po pa tayong testigo. Nandito na si Congressman Justice Rufus Carpio. Rodriguez, At kinausap namin, papasalamat si tayo. Congressman Garbin, kinausap ko. Sino ba po? There are Sina several- Congressman Saldico kasama at si Speaker Romualdez. Saldico, no, I didn't talk to Saldico. Ganon po ba? Sigurado po kayo kasi marami-rami ang meeting ninyo, mga party, dinner. Sabi nga ninyo, ilang beses kayo. Sigurado kayo wala si Speaker, wala si Congressman Saldico sa anumang pagtitipon? Question is who, sir? But you said you never had any meeting. That I coordinated with the Speaker. You said you never met the Speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Speaker. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi nyo sina Congressman Garbin lang. Yeah, because it slipped my mind. Madam Senator. That was the Okay time lang. Kung nakalimutan ninyo bigla, I sought is the help of the Speaker Martin Speaker Romualdez supporting your group? to help Is us it- in the signature campaign. Yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, in and I'll, getting the give it 3% back per to- congressional district. That's correct, Madam Senator. Thank you very much for helping us along with this investigation.